You know, the message that we have just received last Tuesday is about the Lord is bringing us as a church into a realization that His words are not to be taken lightly. Hindi ito yung panahon o oras na narinig mo salita ng Diyos and then pumasok, nag-amen ka pagkatapos wala na. No, no. You will not grow. You will not bless. And you will not be successful. If you hear the word, pag-uwi mo sa bahay, actually, paglabas mo pa lang sa gusaling ito, nakaready ka lang to do and to apply what you have just received. Hindi tayo yung tipong parang nasa isang secular na paaralan o nasa isang institusyon o nasa isang relihiyon na para bagang nakukuha natin sa attendance, nakukuha natin sa paamen-amen, pero nakaligtaan natin ang salita ay ibinigay hindi upang sang-ayunan lamang. Ang salita ng Diyos ay ibinigay hindi upang sabihin natin amen. Ang salita ng Diyos ay ibinigay upang baguhin tayo. Because it is my prayer and my desire that this church, this year 2016, it will become great. Because we are destined for greatness. And it is my utmost prayer that this year, 2016, we will never be the same as before. I don't want to live another day and weeks and months and then tapos pareho din. Wala ka nakikitang changes sa buhay mo. Hanggang ngayon, ganun ka pa rin. I don't think that yan ang plano ng Diyos para sa atin. He loves you so much. The Bible says in the book of Peter that He gave everything, including His nature, that we may become worthy and live righteously. Yan ang sabi ng Biblia. I do believe with all my heart, ang lahat ng bigay ng Diyos sa atin, hindi ito fake. Nang tayo binigyan ng Diyos ng salita, hindi siya nakikipaglokohan, hindi siya nakikipagbiruan. Nang ibinigay ng Diyos ang kanyang salita, it is genuine, it is true. And the Lord expect you and me na yung salitang bigay niya na totoo, na hindi naman siya nakikipaglokohan, ay mag-manifest. Magkakaroon ito ng reality sa ating buhay. That is what He expects, my friend. Ayaw kong masayang yung pagkaupo mo dyan na mahigit isang oras na nandyan ka, na nagpapainit lang ng puwit mo dyan sa upuan na wala kang ine-expect na mangyari o mabago sa iyo. Well, hindi ito isang ordinary church. The church of our Lord Jesus Christ is not an ordinary church. The church of our Lord Jesus Christ is an extraordinary church because it is a supernatural church where the power and the anointing and the presence of God is visibly manifesting to each and every individual. That's the true church. Yan naman ang totoong simbahan, di ba? Hindi tayo yung tipong when we praise and worship God and then, why? Do we praise and sing and worship just for the sake of meron tayong maaawit lang? No, I don't think that is the kind of church that God is looking for. When God is looking for worshipers, looking for someone who can worship in truth and in the Spirit. Meaning, the Lord doesn't want you to worship Him out of your own effort. He expects the Holy Ghost, the Spirit of God, to help you. So we should not substitute His Spirit over man's effort. We should not substitute His work because the Lord never expected you and me
na gawin ang trabaho niya as far as worshiping and prayer, na ito'y sa sarili lang natin. Wala na tayong iniba sa mga nagro-rosaryo kung gano'n ang ating asal. Maraming mga nagro-rosaryo, maraming nagdarasal ng napakahabang oras, but you know it is just a man's effort. I'm not speaking and talking about man's effort. I'm speaking about the work of the Holy Spirit that will change you supernaturally when you pray. Come on. Palakpakan nga natin ang Panginoon totoo. Sige. Sana all of us here ay nag-expect ng changes. All of us here ay nag-expect ng pagbabago. All of us here ay nag-expect ng milagro sa buhay. Every time we come. Meron kayong expectant heart. When you come Tuesday, when you come Thursday, when you come Sunday, it's no longer the same. When you come because you believe ang Diyos mo, ang Diyos natin ay buhay. Yung pananampalataya mo na bago, maging yung pananaw mo na bago, yung spirituality mo nag-change din. Pakikitungo mo rin sa kapwa mo na dati dry ka, ngayon na bago na rin. Ramdam na yung pag-ibig sa puso mo. You cannot, and you cannot fake your freedom. It's impossible. Hindi mo pwedeng dayain ang iyong kalayaan. Hindi ko pwedeng i-manufacture ang aking paglaya. Na nagpipretend akong malaya, na kung tutusin, hindi naman. Kaya hindi tayo lumalaya kasi ayaw nating umamin na tayo bondage. Mananatili kayo sa inyong pagiging bulag, ang sabi ni Jesus sa mga Pariseo, dahil ayaw ninyong aminin na kayo bulag. Problema na nakikita sa simbahan dahil maraming mga modern Pharisee ngayon nagpipretend na hindi naman sila totoo yun. At yun ay isang nakakapagod na buhay. Nawan na ang ating Panginoong Yesus ay inanya ng mga tao, come to me, to those who are pagod na. May heavy laden kayo, hali kayo. Magsiparini kayo. I will give you what? Rest. For my burden is light. You see that? And my yoke is easy. Thank God for that. Hindi ba nyo naisip na yung tinanggap nating regalo sa Panginoon na supposed to be hindi na natin dapat pang i-fake na kailangang mag-flow na lang yun sa buhay natin kasi nandyan na bigay na yung freedom sa atin? Bakit pa natin dadayain? Gusto mong ipakita yung freedom out of your own effort para mayroon ka bang mapatunayan sa iyong sarili that you're good and that you're righteous? At sasabihin mo, look at me, I'm free. But the truth is you are not free because you're trying to fake your freedom. Kaya nananatili tayong bihag kasi ayaw nating umamin. Lalong hindi natin pwedeng i-fake ang ating kaligtasan. We cannot fake our joy. We cannot fake our peace. Hindi natin i-fake yung love. Na kahit ano sabihin, I love you, you cannot fake it, my friend. Lilitaw ko kung anong totoo. You cannot fake your righteousness. You cannot fake your goodness. You cannot even fake your relationship with others. Yung pakikitungo mo sa iba, you cannot fake it. Pwede kang magkamay, pero halata nung taong kinakamayan mo kung totoo, hindi ang ginagawa mo. Somehow your spirit, your body language can easily communicate to other people. You cannot fake it. Lalo na, you cannot fake your worship. Pag pinipake mong worship mo, hindi ka makakasadsad. Pag pinipake mo yung worship mo, maiinip ka. Pag pinipake mo yung worship mo at yung praise mo, bobore ka. So you cannot fake it. You cannot even fake your prayer. Pag pinipake mo yung prayer mo, hindi na enjoyable yung prayer mo. Excuse me the word, gagamitin kong example na ito. Patawaran niyo ako, excuse me, huwag niyo dumihin ang isip niyo. Subukan mong i-fake ang pakikipagtalik mo sa asawa kung hindi ka sampalin. Somehow, she or he can sense it. Kung yan ay hindi tama sa iyong kapwa, bakit hindi mo isipin ngayon at ilagay ito sa tama as far as your relationship with God is concerned? Na hindi natin pwedeng i-fake
ang alinmang pakikitungo natin sa Diyos at alinmang ginagawa natin maging sa Kanyang pangalan. Makinig ka. Kung ito'y genuine at kung ito'y totoo talaga, yung tinanggap mo, bakit mo pa i-fake? Kung totoong ligtas ka naman, lahat ng bunga ng iyong kaligtasan ay magmamanifest. Hindi mo na kailangan pang i-fake. Kung anong totoo at kung ano yung genuine, will definitely comes out. It is just natural for you then to express what is genuine and real without man's effort. Kasi bakit? Totoo eh. Bakit ko pa ipipik yung isang bagay na alam kong totoo? Bakit ko pa gawa-gawa ang isang bagay na alam kong totoo? No, I can't fake it. Kung totoo ang aking relationship sa'yo, kung totoo ang pakikitungo sa'yo, bakit pa ako makikipagplastikan sa'yo? Eh samantalang, ang panawagan ng Diyos sa simbahan sa iglesia ay ang magmahalan ng totohanan. Hindi tayo pwedeng magmahalan ng plastikan. Ako naniniwala ang simbahang ito malapit na makaranas ng matinding revival sa mga darating na panahon. Dahil ang mga mensaheng ito ay napapanahon kung inyong tatanggapin at paniniwalaan. Remember, this church, you and I, ay candidate tayo sa isang tinatawag na Great Awakening. Only if we will be going to apply everything we received tonight. God is changing you and me. God is changing the church, especially beginning this 2016. Ang pagkilos ng Diyos ngayon 2016 ay mas higit kaysa sa mga nagdaang taon. Very seriously, gagawin ito ng Panginoon. Nakasulat yan sa Isaiah 58, yan ang pangako ng Diyos sa atin. Sabi ng Diyos sa Isaiah 58, bakit pa niyo pinipik ang fasting ninyo? Bakit hindi kayo magpakatotoo? Ang totoo naman dahilan, ang sabi ng Diyos, ang gusto ko naman talagang mangyari, ilumaya kayo. Yan naman gusto kong yung mangyari. Huwag na ninyo i-fake pa ang inyong pagpa-fasting. Sabi ng Diyos sa Isaiah 58, huwag na ninyong gawa-gawa pa yung panalangin ninyo. Huwag na ninyong gawa-gawa pa yung mga paglilingkod ninyo sa akin. Bakit hindi na lang kayo magpakatotoo? Because, change, supernatural change will came from above. It will come from above. Tandaan nyo ito, it is available sa mga mabababa ang loob at available ito sa mga taong gutom at uhaw sa katuwiran. Are you listening? Ang liwanag, ang buhay na nasa iyo, kung yan ay totoo, it will definitely comes out. Hindi ko pwedeng itago ang liwanag. Hindi ko pwedeng itago ang pagiging Kristiyano ko. Kusa na lang yan. Sa kaibigan ko, hindi ko lang pwedeng maitago ang pagiging Kristiyano ko. Bubuka kung ano laman ng puso ko. Hindi ko pwedeng pigilan na ako'y born again. Hindi ko pwedeng itago ang aking pagiging Kristiyano forever sa aking pamilya, sa aking asawa, sa aking mga kaibigan, sa aking mga friends sa Facebook. No, I cannot hide it forever. Kung totoo kang na born again at tinatahanan ka ng buhay at liwanag, kapatid, you cannot fake it. Lalabas at lalabas yan. Kung paano ang dilim, ay hindi mo pwedeng itago sapagkat kung may kadiliman sa iyo, lalabas din yan. Kung may spirito ng Antikristo ka, lalabas at lalabas yan. Kung may rebelde ka, lalabas at lalabas yan. Hindi mo maitago eh. In the same way, ang mga bububuting bagay na nasa atin at taglay natin ang tayo naligtas at na born again, makinig ka. Are you listening? Ang lahat ng yan na hindi mo pwedeng maitago. Kaya hindi mo pwedeng i-fake yan. Hindi mo pwedeng takpan ang isang bagay na totoo. Hindi ka pwedeng mag-pretend kasi totoo na eh. Nandyan na sa iyo eh. All you have to do is arise and shine. Yan lang naman eh. Come on. Sige nga. Sabi ni Jesus, you are the light that gives light to the world. A city that is built on a hill cannot be hidden. Oh, narinig. Diyan pa lang eh. May ibig sabihin ng ating Panginoong Jesus dito eh. A people don't hide a light under a bowl. They put it on a lampstand so the light shines for all the people in the house. In the same way, you should be what? A light for other people. Live so that they see the good things you do and will praise your Father in heaven. Nangangahulugan, ang liwanag ay hindi natin pwedeng itago. Totoo ito. Lalabas at lalabas ang pagiging Kristiyano mo. Minsan,
doon sa palagi namin pinagkakain. Madalas ako kumakain sa Sakura, dyan sa SM. Nang ako'y nag-CR, may isang siguro hindi nakatiis. Dinikitan niya ako, sabi niya, "Boss, ano kayo? Born again?" Ano? Kasi, hindi ka man nag-share, hindi ka man nagsasalita, pero nahahalata nila na kayo yung mga Kristiyano. Sama. Eh siyempre, pag kumakain kami doon, hindi naman kami nagbe-berde, joke, hindi naman kami nagmumura, hindi naman kami, nahahalata nila kung plastic o hindi. Alam nila, when you talk with each other, you're true, you're genuine. Siguro nahahalata din nila yung nagpipray bago kumain. Siguro napansin nila marami kumakain doon, hindi naman nagpipray. And so here comes the group of people, when they come, before they eat, they bless the food and give thanks to the Lord. Somehow, anong point ko dito? Somehow, people, even the secular people, they will be going to notice the kind of light and life you have. May pupunta sa Goshen na mga secular, mga nagtitinda ng ganito, may mga nagdi-deliver doon, sila mismo nahalata nila. Ba't kayo dito, no? Parang napaka-warm ninyo. Hindi man kayo nagsasalita, pero alam nila. Bakit? Hindi mo naman kasi pwedeng itago yung ilaw eh. You cannot hide it. You cannot hide it. Ngayon, siguro kaya mo tinatago, kaya ka nagpe-pretend, kasi baka naman, excuse me the word, dilim na nasa iyo. Mahirap yung magpipretend ka dahil alam mong mayroong nandoon sa loob mo na kailangan mo mag-exert ng effort to cover it in spirituality. But my friend, let me tell you this. Kung totoong nandyan ang buhay at ang Holy Ghost sa buhay mo dahil ikaw ay totoong ligtas, tandaan mo, kusang lalabas kung ano yung totoo. Hindi mo na kailangan pang pagtakpan ang anumang totoo na nagmula sa Diyos. Sige, palakpakan natin si Jesus. Mahahalata yan ng kumari mo, mahahalata ng kumpare mo, mahahalata ng kaibigan mo, mahahalata ng mga taong nakapaligid sa iyo. Sabi nga, live so that they will see the good things you do and will praise your Father in heaven. Alam mo, only those people that are dominated in religion can fake their, its spirituality. Totoo naman, no? Hindi naman tayo reliyon dito, di ba? Kasi yan ang walang kapagurang pagmamaskara at walang kapagurang pagpapanggap. Kasi bakit? Pipilitin nila na sila ay maka-Diyos. At dahil pinipilit nilang sila ay maka-Diyos, they must pretend. Kaya ang mga Pariseo, dahil hindi naman sila tinatahanan ng Holy Ghost, at hindi naman sila talaga converted, at hindi naman talaga sila nabago, hindi naman talaga sila na-transfer, kailangan nilang magmaskara mula sa pananamit. Lahat ng kilos nila ay kailangan nilang pag-aralan. Hindi ito para sa mga Kristiyano. Kasi sa atin, lumalabas tayo ng kusa. Hindi naman natin na ipipik yung I love you, brother. I love you, sister. No, hindi na natin pwede mag-display pa dyan. Kasi kusang lumalabas sa atin. Kinamayan mo yung kapatid, niyakap mo yung kapatid, hindi ka nagpipretend para gawin yon. Kusang lumalabas yun. Alam naman ninyo, ang relihiyon kasi, itutulak kang maging banal na wala ang Kristo. Ganon ang relihiyon. Ang relihiyon, itutulak ka at pipilitin kang maging banal na wala ang Kristo sa buhay mo. Ito ay nako-quoted lamang na mga religious activities, but the truth is, it is motivated by pride. Oo, di ba? Di ba? Di ba? Natatakpan lang ng mga maraming spirituality, pagiging spiritual, pero ang totoo, it is motivated by pride. Ang tumutulak sa iyo, pride. Gusto mong maging mas banal, gusto mong mas maging spiritual, gusto mong mas maging holy. Yan ang mga modern Pharisee ngayon. Kaya nga, ako'y nakikiusap. How long, hanggang kailan ka pa mag-a-actor o mag-a-actress o mag-a-acting o mag-o-overacting para mag-pretend into something na hindi naman ikaw yan? Alam mo itong mga mensahe tinuturo ko sa hindi ko dinadaklot sa mga aklat-aklat. Hindi. God is giving me this revelation in this last hour. I believe. Ito'y mensahe ng Diyos para sa mga uling araw. Because God has a plan for me
And God has a plan sa simbahang ito. And God has a plan sa mga pastor na naririto. We are about to see the greatest move of the Holy Spirit in this church. We are about to see the greatest revival that is about to take place in this house. With all the supernatural move and miracles of God is about to take place in this house. Kaya nga sabi ko, hanggang kailan ka magpe-pretend, hanggang kailan ka mag-acting, hanggang kailan ka magkukunwari. No, hindi natin pwedeng itago palagi yan. Because it will reveal the real you, not unless you repent and get free of anything that is not real. Is your obedience a real obedience? Ang inyong pagsunod ay totoo kayang pagsunod? O pwede mo naman kasing i-fake ang obedience mo? Totoo ito. Is your obedience a real obedience, rooted or flows from the heart? Mula kaya sa puso natin yung ating pagiging masunurin? Hindi dahil kaya tayo nagiging masunurin dahil gusto mo lang i-please yung tao dahil in return, ikaw din naman ang makikinabang. The person you would like to please, in return, ikaw din naman ang mapiplease. Well, I don't think that is the kind of obedience that God is looking for sa atin. Because the kind of obedience, ganong klaseng obedience ay hindi real. It is rooted from the flesh. It is only papogi points. Yung bang minsan sumusunod ka para lang gusto mong i-please, para ma-please ka. O, ano masabi mo? Okay. Ano, sumunod ako diba? Kaya kami sumusunod kasi para masabi ba sa'yo na, masunurin ka. Minsan hindi natin nahuhuli yung sarili natin Kaya lang tayo sumusunod para masabi ba sa atin na tayo masunurin? Para meron bang masabi sa atin na, wow, tignan mo, talaga masunurin yan. Talaga. No, my friend, tanggalin mo yan. May mga tao po kasing sunod ng sunod, susunod sila para wala ka lang masabi sa kanila. Nakuha niya? Susunod sila para wala ka lang masabi. Pakinabang pa rin sa kanila ang ginagawa nilang pagsunod. Not because they love you, not because they respect you, not because they honor you. That's why they obey. Kasi when we obey God, dahil takot tayo sa impyerno. When we obey, dahil gusto lang natin mapunta sa langit. O kaya, we obey para walang masabi ang Diyos sa atin. Well, hindi tayo totoong nag-obey. Kasi alam nyo, makinig ka. Ang totoong obedience ay hindi na kailangan pang i-fake, hindi ito kailangan gawa-gawa. It must be obedience with honor. Sabihin mo nga sa iyong katabi, obey with honor. Say it again, obey with honor. You know what? If you obey, pay attention. Did you know that if you obey with honor, you obey with dignity? Buhay mo ang nakataya. Without exchange, without kapalit. Honor it's an honor. You honor God. You remember, sabi ng Diyos minsan sa Malakay 1:6, if I am your father, where is my honor, said the Lord. Kasi ang mga tao na nakasulat sa Malakay, naalala niyo, hindi na sila sumusunod. Tapos susunod man sila, puro pakunwari na lang. Susunod man sila, pero pilit na lang. Kaya ang Diyos nagdamdaman ng sabi, where's my honor? Sumusunod sila, therefore, pero wala nang honor. Pwede kasing susunod para lang sa iyo Di ba? Naalala nyo? Para lang ma-please ka in return. Papogi points. Pero iba yung you obey with honor. Because you honor God.
You honor the man of God. You honor your parents, that's why you obey. You honor your dad, you honor your mom, you honor your teacher, that's why you obey. I obey because I honor that person. Ang obedience with honor ay hindi napipilitan lamang. Hindi yung nagpiplease ka lamang kasi you obey with honor. May dignidad ka, alam mo yung ginagawa mo. Hindi ka pa-cute lang, hindi para may masabi lang papogi points para sa'yo, hindi lang para masabing you are better, look at that, is good. No way. Alam mo, ang totoong obedience, ang totoong pagsunod, kahit na minsang nakakaramdam ang ating laman, ang ating sarili na nagre-react at nagre-resist, yet, you learn what true obedience when you say, I honor God in spite. I honor the man of God. I honor my teacher. I honor my parents. And I lay down my dignity. Yes, you suffer and get a little bit hardship, but if it is obedience with honor, you learn what true obedience is all about. Sigurado. Matututunan mo ngayon ang totoong klaseng pagsunod. Kasi kung sa palagay mo sumusunod ka, pero ibang klase naman palang pagsunod na ginagawa mo, magbubunga din yan ng sarili. Magbubunga din yan ng laman. Paano mo malalaman na nagbubunga yan ng hindi tama? Alam mo yan. Nandiyan yung magtatampo ka. Nandiyan yung magdaramdam ka. Maghihinanakit ka. You will interpret it the other way, etc., etc. And sometimes, without you knowing it, kukuha ka pala ng sympathy. That's not obedience with honor. You're not dying, my friend. You are not learning obedience with suffering. Jesus Christ says in the book of Hebrews, pay attention to this, kayo mga wala sa sarili. Pay attention to this. He learned obedience through what he suffered. Sumunod siya, at siya naging masunurin sa pamamagitan ng mga kahirapang dinanas siya. Bakit tiniis ni Jesus yun? You know the reason why? Bakit niya tiniis? He obeyed with honor. May paggalang siya. May banal na takot siya. Alam niyo yan? Pag susunod ka ng may paggalang at may honor, hindi ka yung susunod tapos pag nakatalikod, bumubuga ang yung bibig na parang dragon. Oo, totoo. May mga ganun eh. Kunwari susunod pero pagtalikod, para silang matandang dragon. Para silang mga kampo ni Satanas. At huwag nawa. At hindi ito dapat sa atin. Hindi ka ba nakakalata? Hindi ba pangit yun? Hindi mo napapansin ang sarili mo? Susunod ka, tapos pagkatapos doon, bulong ka ng bulong. Nagmamurmur ka. Ginawa mo nga, pero punong-puno ka nga ng murmuring. Do you think God will honor your obedience? No, He won't. Sayang lang. Ito nga kung totoo yung pagsunod mo, bakit hindi mo pa tutuhanin? Tutuhanin mo na. Di ba? Tutuhanin. Ginagawa mo na rin lang. Di tutuhanin mo na. Tingnan mo katabi mo. Ginagawa mo na rin lang. Magpakatotoo ka na kamo. Sige. Mangaral kayo. Mangaral. Pinibigyan ko kayo ng pahintulo sa inyong katabi. Ginagawa mo na rin lang kamo. Tutuhanin mo na kamo. Di ba? Sumunod ka na rin lang. Hey. Sumunod ka na rin lang. I'm really serious. Nung pagpasok ng 2016, pagpasok pa lang ng 2016, sasabihin ko sa inyo, ang buhay ko sa Panginoon ay sinurisohan ko. Mas lalo kong sinurisohan. Kung seryoso ako sa nakaraan, mas lalo kong sinurisohan. At nakita ko naman ang Panginoon kung paano siya kumikilos, gumagalaw, at nagpaparanas. At happy ako, mas happy ako ngayon sa aking buhay Kristiyano. Hindi ako happy sa aking buhay Bishop. Happy ako sa aking buhay Kristiyano. I'm not after my title. Walang masaya sa pagiging bishop at pastor. Masaya ang maging Kristiyano. Masaya ang maging born again. Masaya ang maging anak ng Diyos. Masaya ang maging disipulo ng Panginoon. Come on!
Agree kayo dyan? Kaya ako nagagawa ang aking tungkulin as pastor and bishop in the house and as apostles because I'm already happy being a Christian and being a born-again believer. I don't need my title and position for me to become happy and satisfied. No, I'm very happy already. Hindi ko na pwedeng dagdagan pa yung genuine at kung ano yung totoo. That's why I obey with simplicity and with honor. Tell somebody, obey with honor. Come on! Kasi kung with honor ang yung pagsunod, kahit na masakit, kahit na nagre-resist ang laman, kasi alam mo, because with honor and with respect ang ginagawa mo, you'll learn a lot. Kaya hindi kayo nagle-learn every time you obey kasi every obedience na ginagawa natin ay may corresponding learning. If I obey, after that, with all the resistance of my flesh, but I obey with gladness, I obey with joy, you know what after that? Learning comes. Learning comes. Marami ka matututunan, wapin eh. Marami ka madidiscover truth. Marami ka madidiscover about you. Marami eh. Sabi ng Biblia, every person whom Jesus sets free, they are free indeed. We are no longer slaves to sin, the Bible says in the book of Romans 6, but we are slaves unto righteousness. Think of that. My simple nature, because I'm free, can no longer dictate me. But it is the spirit of righteousness that will lead my life. Hindi ko naman kasi pwedeng palayain ang aking sarili sa aking sariling lakas lamang na nagpipretend akong malaya sa sarili kong sikap. Ay kapatid, hindi ako magtatagal. Yung pag nandyan yung tao, kailangan kong pakita. I'm free! Nakakapagod yan. Pagkatapos na wala yung tao, ay, yung muscle mo naninikal. Yung lahat ng nakakapang... Because you're trying to pretend into something na hindi ka naman ganun. Kaya nga minsan ayaw mo na magpunta sa church, minsan ayaw mo na makitungo sa tao, umiiwas ka na sa tao. Bakit ka umiiwas? Kasi kaya ka umiiwas, takot ka. Sa tuwing nakaharap ka sa tao, kailangan mo Daradan! Yes! Oh yeah! Oh, hallelujah! Pero pagkatapos na, Diyos ko. And sometimes, nakikreate pa ito ng fear, ayaw mo nang humarap, umiiwas ka. Bakit ka iiwas sa isang tao na alam mong malaya ka? So, hindi ko pwedeng palayain ang aking sarili because ang sino mang pinalaya ni Jesus ay ganap at tunay ngang malaya. Narinig niyo yung salitang yun, tunay nga. Hindi fake, tunay nga. Sabihin mo, tunay ka ngang malaya. Sabihin mo, minsan pa, sabihin mo sa manuyab mo, tunay ka ngang malaya. Manuyab no rin alwa. Yes. Ano? Tunay ka nga mo lang. You cannot fake it. Hindi mo kasi pwedeng i-fake yung kalayaan na alam mong totoo at tunay. Diba? Hindi ka pwedeng mag-pretend. Nakakapagod ito. At wala kang lubos na kasiyahan sa nangyayari sa iyo. Ay, kailangan kong kontrolin ang self ko. Sabi ng Biblia, self-control, self-control, control. Kung kailan mo ginagawa yan at lalo kang magbe-breakdown. Hindi ko naman kasi pwedeng i-manufacture yung peace. Come on, peace, man! No, I can't. The more na ginagawa ko yon, the more ako magbe-breakdown. Hindi ko pwedeng i-pretend yung joy. You know what? Those things that I mentioned, be it joy, be it peace, be it love, be it self-control, they are just the fruit of the Spirit. Bunga ito ng Espiritu sa ating buhay. Kung bunga, hindi pinipilit.
Walang halaman na makikita ninyo na habang nagbubunga, nanginginig siya. Lumabas ka na, mangga. Walang halaman ganon. Ang bungang halaman ay kusang nagbubunga. Lumalabas yung bunga na hindi mo nakikitang nanginginig yung halaman. Hindi. Mga alaga nga nating hayop sa farm, no? May mga baboy minsan na tsetsyempon. I really enjoy watching them. Yung tao, nakikita mo pag nangangal, pero yung baboy, ano? It just come out naturally. No effort. Pero ang problema sa mga Kristiyano, kaya hindi tayo umaasenso at kaya maraming nababurden, tuloy ang mga ilan nagbabackslide, tuloy ang ilan ayaw na magbasa ng Biblia, ayaw na magpray, ayaw na magpunta ng simbahan. Ang dahilan kasi ginagawa lang nila ito sa kanilang sarili. Nagpipretend sila na masaya, nagpipretend na mapayapa, nagpipretend na nagmamahal, na hindi naman inaayan ang Santong Espiritu, bunga ng kanilang pakikisa kay Kristo na kusang lumabas sa kanilang buhay. If you abide, you will bear fruits, the Bible says. So all you have to do is abide. When you abide, lalabas yan. Kasi nakadugtong ka eh. Doon mo titignan, nakadugtong ka. Kung nakadugtong ka, kung nakakonect ka, kusang lalabas yan. Kung hindi ka nag-a-abide, wala kang bunga. But if you abide, lalabas yan. Nang tayo na born again, hindi tayo iniwang helpless ng Diyos na patuloy na mag-i-struggle sa isang bagay na hindi naman dapat. Maging ang Biblia ay hinimok tayong i-shake yung mga unnecessary burden. You can read that actually in the book of Hebrew 12. I-shake ninyo yan. Ang lahat ng mga unnecessary burden. Things, mga besetting sin, ang Biblia sabi niya, shake them out. Tanggalin niyo yan. Pagpag ninyo yan. Hindi tayo iniwang helpless ng Diyos. Na pagkatapos mong born again, iniwang kang nag-i-struggle, na samantalang pinalaya ka na. Kayo ba nandiyan pa? Kasi ang paglayang ginawa ng Diyos sa atin, alam ba niyo na ito'y nagmula sa loob? Hindi yung kinokontrol mo lang. Kasi malaya ka. Bakit ko kokontrolin kung malaya ako? Magagalit ako, malapit na. Kung malaya ka, you don't need to, parang nanlilisik na parang impakta ng itsura mo, ng mumula ng mata mo. Hindi. You are free. You can have and you can exercise your self-control. It's easy. Tell somebody it's easy. Say it again. It's easy. Totoo naman. It's easy. Gusto inumaya para mabawas-bawasan na yung ating consumption and stress? Ha? Amen? Mawala ka sa buhay ko! Ikaw talaga nagbibigay! Hindi totoo yun. Hindi totoo yun. Kasi kahit saan ka dadalhin, kung ikaw ang bihag, ganun ka pa rin. Ang problema, hindi naman yung mga tao nakapaligid sa'yo. Eh di sinsana, tinanggal na ng Diyos yan. Kaso hindi eh. Ang ginawa ng Diyos, ikaw ang pinalaya. Pinalaya ka doon sa loob. Sabihin mo sa katabi mo, malaya ka na dyan sa loob mo. Hindi mo na kailangan i-suppress, hindi mo na kailangan pang mag-pretend na kinokontrol. No. The anointing will break the bondage and the anointing will break the yoke. Totoo yun. You will be free indeed. Sabi ng Biblia, binili kayo sa malaking halaga.
Kaya nga sabi ng Biblia, make good use of your freedom. Wow, wow. Binili kayo sa malaking halaga. Ang sabi ng Biblia, make good use of your freedom. Yes. Malaya na kayo. Sabi mo sa katabi mo, malaya ka na. Malaya. Hindi ito yung pasumpong-sumpong, malaya ka, masaya ka, malungkot na masaya, malungkot, masaya, malungkot. Bipolar yun, kapatid. Kailangan mong ma-deliver. Amen? Ay, totoo. Kasi kung totoo kang malaya, hindi kayong sumpong na kalayaan. Yung minsan, hindi ka napipredict, natatakot ang mga anak mo, nakamood ba? Ano ng oras? Alam ko yan, mga bandang 3:00, busi na yan. Mamayang kinabukasan na naman, iba na naman yan. You see, napapag-aralan na tuloy ang pagiging up and down na nagpa-fluctuate mong emotion. Not so. Ang taong malaya ay totoong malaya. Pinalaya na tayo ni Jesus. Ang lahat ng naliliwala dyan ay magsabing Amen! Come on, Amen! Palakpakan natin sila lahat ng mga malalaya! Binili kayo sa malaking halaga. Make good use of your freedom. Hindi yung pasumpong-sumpong, hindi yung pabalik-balik. Yung saya mo ngayon, nakasama kang saya. Ang kasama ni sister ngayon, no? Bakit nung kinabukasan iba na naman? Tapos, the other day, masaya na naman siya, no? Tapos, kabukasan iba na naman siya. Alam mo, minsan, mismo ang mga tao nakapaligid sa iyo, nagtataka na sa iyo. Minsan, ayaw lang nila mag-isip kung galing ka sa Mandaluyong. Ano kaya ang kaya sa sister na ito? Kung pinalaya kayo ng, alam nyo ito, tanggapin mo yung mensahe ito. Minsan, ayaw mo tanggapin mas naniniwala ka sa feeling mo. Feeling mo lang yan, ito salita ng Diyos. Hindi, feeling ko ganito. Feeling mo lang yan, kasi napapaniwala ka. Sino mas importante? Ang salita ng Diyos, ang feeling mo. Salita ng Diyos. Importante ang salita ng Diyos. Maniwala ka. Tanggapin mo ang salita ng Diyos. Kasi kung totoong malaya ka, ayon sa sinabi ng Biblia, you shall be free indeed. Hindi na yung pabalik-balik yung pride, pabalik-balik yung inggit, pabalik-balik yung selos, pabalik-balik yung insecurity, pabalik-balik yung bitterness, yung rebellion, yung offense, yung maruming pag-iisip, pabalik-balik yung paninira. Kapatid, huwag mong sabihin kahinaan yan. Baka hindi na kahinaan yan. O baka hindi na yung mga taong may diferensya. Ikaw na ang may diferensya. You are in bondage and you need freedom. All you need is freedom. Minsan, may nagpa-counsel. Sabi niya, Bishop, meron ka bang tableta upang matanggal ang aking selos? Sabi ko, alam mo, kung kakasiyan ako ng Holy Spirit na mang-iimbento ng tableta, na pag ininom mo yung tableta, wala na yung selos! Kaso hindi. Ang maganda kay Jesus, kahit nandyan yan, hindi pwedeng maging threat yan kung totoo tayong pinalaya ni Jesus dahil nandyan nananahan ang kanyang buhay. Greater is He that is within me than He that is in the world. I'm telling you, that's the Word of God. Masigit siya na nakatira sa'yo kaysa kataasan, kaysa inggit. You can name all those issues. But He's more greater, my friend. Kahinaan ko na po siguro talaga ito mag-chismis. Hindi. Sinanay mo lang ang sarili mo dyan. Paano ba namang hindi sinasanay? Araw-araw nang binabasa mo, mga dyaryo, mga magazine na patungkol sa buhay ng iba. Anong finifeed mo? Siyempre kung anong finifeed mo, yun din ang ilalabas mo. Biblia nga, hindi mo mahawak-hawakan. Sinusubaybayan mo palagi si Boy Abunda. No? Ito ang problema. Kaya hindi tayo lumalaya dyan. Sa Facebook, isa pa yan. Walang mali sa Facebook. Napakaganda ng
use ng Facebook kung tutuusin, kung gagamitin ito sa positibo. Pero kung ginagamit mo ang Facebook para panusigan, para i-feed yung chismoso, pagiging chismoso mo, and then you try to tapos pag may nakita ka, Allah, sa palagi mo, masaya ka ba? Hindi ka na masaya. Nag-iba na eh. Nagkaroon na ng interpretasyon. So, ano nangyari? Hindi ka na masaya. Pero ang totoo nito, hindi yung Facebook ang may problema. Ang may problema ikaw. Kasi kung malaya ka, tingnan niyo ko. Kung malaya ka, just like me, andiyan na napangikit mo, Ken. It's nothing. Because you're free. Linike ka o hindi ka linike, you're free. You're free. You're not being manipulated by somebody or someone o sa mga opinion ng ibang tao. Hindi ka na ma-manipulate sa kanila. Malaya ka. Hindi tayo pwedeng palagi ang mabuhay na sa labas pinakikita mong okay ka, pero sa loob mo ay may kulo ka lang palang pinipigilan. Anytime, pwedeng sumabog yan. Parang dam lang yan. Kapag napuno, nag-iipon lang yan. Tapos bigla na lang mag-explode. Ayon, nagwala. Hindi ibibigay at hindi ipagagawa ng Diyos ang isang bagay sa atin as far as carrying your cross is concerned kung hindi naman ito alam niyang makakabuti sa atin. Hindi niya ipapapasan ang cross sa atin. Hindi niya sasabing deny yourself. Yung alam niya hindi ito magdudulot ng kalayaan sa iyo. Baligtad sa nakikita mo, pero sa Diyos, nagdudulot ito ng freedom. So I hope you got it. I hope you understand it. The Lord wants me, as He graces me, to prepare this church. Why I need to prepare you? Why I need to do that? Kasi merong gagawin ng Diyos sa iyo at sa akin. Kasi pag gumawa ang Diyos sa iyo at sa akin, hindi fake. Pag kumilo siya sa iyo, genuine. At gusto niya ready ka na ilabas yung totoo na hindi mo na kailangan pang ipabricate yung ginawa niya sa iyo. Come on! Subaybayan ninyo ito. Nais kong ituro ang kaibahan ng temptation versus freedom. Nais ko rin ituro kung ano ang kaibahan ng dying at kalayaan. Kung namamatay ka sa sarili, ano ba yun? Freedom ba yun? O ano? You will discover that. Makikita mo ang kaibahan ng totoong kamatayan at yung mga nagmamatay-matayan lamang.